ordinaryong araw para sa mga mamamayan ng Porac sa Pampanga. Abala ang mga tao sa Chuzon Supermarket sa pamamili at sa pagsasaayos ng mga paninda. Walang babala ay bigla na lamang yumanig ang kapaligiran. Nagtakbuhan palabas ang mga tao pero agad bumagsak ang gusali. Hindi na nakalabas ang iba. Ilang segundo matapos magsimula ang lindol ay agad nang tumuho itong Chuzon Supermarket. Makikita natin na itong apat na palapag na struktura ay parang naging sandwich na yung mga palapag niya. Dahil sa bilis ng pangyayari ay 14 na katao ang natrap sa loob. 9 ang nailigtas pero 5 ang namatay. Kabilang dito ang 3 customer at 2 empleyado. Inilan niya ng ganyan. Tapos biglang parang padribble siya hanggang sa niyanig na. Nagbabagsakan na yung powder ng sa taas. Wala na talaga akong makita. Kulay puti na lahat. Nakatalikod ako dito sa mismong supermarket. Pagharap ko, wala na. Ganyan na bagsak na yung 4th floor building. Maswerte si Eddie na nakatakbo siya ng papalayo bago pa man bumagsak ang struktura. Di tulad ni Lourdes Martin na sumasagot sa palayaw na Des. Bagamat nakaligtas si Des, ay di na kailanman malilimutan ang masaklap na naranasan niya sa pagguho ng Chuzon Supermarket. Yung time po kasi na yun, ma'am, naka-duty po ako sa cellphone store shop po. Tapos bigla pong bumagsak yung supermarket. Ilang segundo lang po. Kaya po, hindi po ako nakaabot na lumabas doon sa supermarket. Ganun kabilis? Segundo lang po. Mga 3 seconds lang, ganun? Mga 3 to 5, mga ganun po. Ganun lang? Ganun po kabilis talaga. Parang isang iglap lang talaga. Tumama ang bahagi ng ikalawang palapag sa kanyang ulo na nagdulot ng malalim na sugat sa kanyang noo. Kasabay nito ay napaupo siya dahil isang beam ang nahulog sa kanyang binti. Yung time na naipit na po ako, sumigaw po ako kasi wala na po akong marinig na poses lang po ng mga tao. Kaya sumigaw-sigaw po ako ng napakalakas. Ano sinisigaw mo? Tulungan niyo po ako, gumagano po ako, tapos naipit po yung paa ko, tapos paubos na po yung dugo ko, sabi ko pong ganyan. Kasi talaga pong sobra na po yung tagas po ng dugo ng ulo ko. Tapos may nakakita po sa akin na yung nurse po. Tinangka ng mga rescuers na iangat ang beam na umiipit sa binti ni Lourdes sa pamamagitan ng isang palakol at jack, pero hindi umubra ang mga ito. May nag-try po na nagpalakol pero wala po silang nagawa. Hindi nila maialis. Tinaas din po nila ng jack, hindi din po nila kaya. Oh. Kaya po sabi ko, putulin nyo na po yung paa ko hanggat may dugo pa po natitira sa... Hindi ka natakot? Hindi po. Yung time po kasi na yun, family ko po yung naiisip ko. Oh. Na kailangan ko talaga makalabas doon. Kailangan ko makalabas na buhay kahit na hindi ako kompleto. Kung sakali man mabuhay po ako. Mas kailangan po ako ng pamilya ko. Kasi po pag namatay ako, nakita ako ng pamilya ko ng biglaan, mas lalo po silang mahihirapan. So, gaano katagal yon magmula ng mahulugan ka hanggang naialis ka doon? 3 hours po. 3 hours? 30 minutes po nilang pinuputol yung paa ko. Nilalagari po. So, nararamdaman mo lahat Yes, yon? Sumisigaw po ako sa sobrang sakit dahil ramdam na ramdam ko po. Anong pinagputol sa paa mo? Bali po kumuha po sila ng lagaring bakal sa supermarket. Kasi wala po talaga silang gamit. Yun ang ginamit Yun nila? po ang ginamit nila. Gayunpaman, nagpapasalamat pa rin siya na sa kabila ng kanyang sinapit ay nakaligtas siya. Di tulad ng 2 sa kanyang katrabaho. May 2 pong namatay. Ay, nasa taas galing yon o sa baba? Sa baba po yung isa po kasi nagre-remit po siya ng pera na po yung ulo niya, basag. Yung isa naman po sa malapit din po sa akin, po siya, natusok po ng bakal dito. Kaya namatay po. Kung masaklap ang naranasan